Kung matatandaan niyo po mga kababayan, nung panahon po ni Duterte, yung mga DDS, galit na galit po sa mga nagrarally. At yung sinasabi nila, lumalaban sa gobyerno, yung mga aktivista po na nagkikilos protesta ay nire-red tag nila at tinatawag po nilang NPA. Pero tignan niyo po yung ginagawa nila ngayon mga kababayan, panoorin niyo po ito. Hello po sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga OFW. Ako po ay isang OFW, ordinaryong OFW lamang po. Ako po ay nananawagan sa Philippine Army po natin na sir, sana'y may isang Andres Bonifacio po sa inyo na kayang pamunuan na po ang people power. Umpisahan na po natin. Wag na po nating antayin yung 2028. Inumpisahan na po ni Sir Orly ang katapangan. At sana'y may maimpluwensyahan pa po siya sa inyo, lalong-lalo na po isang tao sa inyo na pinakamataas na opisyal. Yun lang po ang tanging solusyon. Napabagsakin na po natin ang administrasyon na BBM. Grabe na po ang kahayupan na ginagawa nila sa Pilipinas. Puro problema na po tayo mula ng 3 taon niyang pag-upo. Kaya wag na po nating antayin ang 2028. Sa lahat po ng kapwa ko Pilipino, wag na po tayong mag-away-away. Manawagan, sabay-sabay po tayong manawagan at makiusap po sa Philippine Army na iligtas na po ang Pilipinas. Grabe na po sila, lalo na po ngayon sa pangyayari. Regarding about sa flood control project, tingnan niyo po, ha? Pinasuspend nila yung hearing, tapos ngayon si Tatay Digong nagkakasakit po mula nung may bumisita may isang taong pinadala ang BBM administration sa Dahig. Ha? Grabe na po sila. Grabe na po talaga. Kaya maawa po kayo, sir. Ako po'y nakikiusap sa inyo at sana po'y marinig po ninyo to. At sana po'y tulungan nyo kami. At manawagan po tayo sa mga nanonood at nakikinig po. Manawagan po tayo sa Philippine Army. Sila lang po ang may kredibilidad at kakayahanang gawin yun. 100 Marines, kayang-kaya na po nilang pabagsakin ng Malacanang ang BBM administration at paupuin na po natin si Sara. Siya lang po ang magiging solusyon sa mga problema ng Pilipinas. So yun mga kababayan, hindi po ba nakakatawa yung pinagagawa nila? Inuudyo kanilang army, ang AFP, na lumaban po, magrebelde sa gobyerno kay PBBM. Hindi ba sila yung ayaw na ayaw ng mga tao na lumalaban o bumabatikos sa gobyerno nung panahon ni Duterte? Nire-red tag nga nila Tinatawag nilang NPA. Delikado yung ginagawa mo, kuya. Yung ginagawa mo ay maaari kang masampahan ng kaso niyan. Sa pagkakaalam ko na sa ibang bansa siya, siguro kaya malakas ang loob niya. Pero mali ang ginagawa nyo. Inuudyokan nyo ang mga sundalo na lumaban sa gobyerno. Ang sundalo na dapat ay walang kinakampihan kundi mga Pilipino. At sa palagay nyo, yung mga Pilipino papayag sa kagustuhan nyo kahit pa may mag-aklas dyan ng mga sundalo, ang makakalaban nila, majority or mas maraming Pilipino. Tignan nyo, ilang beses na kayo nag-attempt, ilang beses na silang nag-attempt. Anong nangyari? May balita na yung mga di umano'y, mga retired AFP officials na sinasabi na nagplano or may ginawang hakbang para patalsikin ang gobyerno ni PBBM or pabagsakin. Yun yung term niya pabagsakin daw po yung gobyerno ni PBBM. So yung mga retired na AFP officials ay maaaring matanggalan ng pensyon. So pinapahamak nyo, kayo mga DDS, kaya pinapahamak nyo ang mga sundalo natin or ang mga retired AFP officials natin na nagsilbi sa bayan. Hindi naman kayo yung majority. Maaaring may mga sundalo na maka-Duterte dahil siguro na, ewan ko kung bakit sila hanggang ngayon maka-Duterte pa rin. Dapat sila apolitical or walang kinakampihan kundi mga Pilipino. So kung may mga sundalo man na maka-Duterte, iilan lang sila, hindi sila ang majority. Kaya hindi papayag ang taong bayan sa gusto nyo. Ikaw tinan mo, parang nagmumukha ka ng eng-eng, nagmamakaawa ka na sa mga Pilipino, pero ilang beses nyo nang inattempt. Magdadalawang taon na kayo nagmamaisog rally or yung rally nyo na regular, pero wala kayong napapala dahil hindi nga gusto ng mga Pilipino ang gusto nyo. Ang dami niyang sinasabi, corruption, reklamo, bla bla bla, pero iisa lang naman talagang pinakagusto niyo paupuin si Sara Duterte. Yun, which is hindi gusto ng majority ng mga Pilipino. And sa ginagawa niyo yan, pinapahamak niyo yung sarili niyo at yung mga sundalo natin na maaring tumupad ng gusto niyo. Pinapahamak niyo sila. Imagine, pwede silang matanggalan ng pensyon.
Pinaghirapan nila ng mahabang panahon, matatanggalan sila ng pension dahil inuudyokan nyo silang lumaban sa gobyerno. Tama ba yung ginagawa nyo? At kayo, pwede kayong masampahan ng kaso. OFW ka, paano kung mangailangan ka ng tulong dyan? No? Ang alam ko OFW siya eh. Kung mangailangan ka ng tulong dyan sa gobyerno ka pa rin lalapit. At again, hindi kayo ang majority dito. Tignan nyo nga, nung September 21 ba yun? Mas marami pa rin ang non-DDS na nagrally against corruption. At walang sumisigaw ng pababain si PBBM. Kayo lang mga DDS ang sumisigaw ng ganun kasi meron kayong agenda, pansariling kagustuhan nyo na iluklok ang mga idol at puon nyo na hindi gusto ng majority ng mga Pilipino. Maawa naman kayo sa sarili nyo at maawa kayo sa bansa natin. Ang dami na nga nating nararanasang dilubyo, lindol, baha, ulan, bagyo. Tapos ganyan nyo, gusto nyo pa magkawatak-watak tayo, nananawagan pa kayo. Ito si Kiko Barsaga, nananawagan na, tila nananawagan sila. Yan, yung mga DDS vloggers na yan, ipapakita ko sa inyo. Tila nananawagan na ihiwalay ang Mindanao. Ilang beses na nilang pinanawagan yan. Ihiwalay ang Mindanao. Nagkokos yan or nagkikreate yan ng animosity, idwaan sa ating mga Pilipino. Tama ba yung ginagawa nyo? Kahit mga tiga Mindanao, I'm sure hindi gusto yung gusto nyo. Mali yan. Ginugulo nyo ang bansa natin. Kung may reklamo kayo sa mga nangyayari, pwede kayo mag-complain, mag-protesta, at gumawa ng hakbang para masolusyonan ang mga reklamo nyo. Pero yung pagwatak-watakin nyo ang Pilipinas, ang mga Pilipino, at babagsakin nyo ang gobyerno para iupo nyo ang inyong idol, hindi kayo magtatagumpay. Maawa kayo sa sarili nyo, hindi kayo magtatagumpay, nagmumukha lang kayong ewan. Mga kababayan, kayo po ba ay susuporta sa ganyang panawagan? Ipinapahamak ang mga sundalo natin? Gusto nyo po ba yung gusto nilang mangyari? Ilagay nyo po ang inyong komento, ang inyong opinion sa comment section. Dahil ako po, hindi ko gusto ang ganyang panawagan. Huwag nyong i-wish na pabagsakin ng gobyerno dahil pare-pareho po tayong maaapektuhan. Huwag nyong i-wish na pumalpak, sumablay, or bumagsak ang gobyerno. Huwag kayong gumawa ng paraan para pabagsakan ng gobyerno dahil tayo po ang magsasuffer nito. Ang gusto niya lang kasi, kaya gusto niya pabagsakan ng gobyerno kasi para may upo si Sara Duterte. Hindi mangyayari yan. Mga kababayan, maraming pong salamat, no? Dahil kayo po ay naninindigan sa tama na hindi tayo pumapayag na tayo magkawatak-watak. At sana po magpatuloy po tayo sa ganyang paninindigan. Maraming pong salamat sa panonood.